When this brass back came out white after several molting, di ko mapigilan sarili kong magtanong. Kinonfirm ni Mr. Hanyo, shout out sir, na talagang lalabas yung puti. Tamang-tama lang na kahit matalo, hindi sa sakit puso mo, hindi sa sakit bulsa mo. Very stressful kung natalo ka, lalo na kung yung manok mo tumatakbo. Di bali na matalo, huwag ka lang tumakbo. Na-share ng tauhan mo ba? May benefits pala dito pang retirement na, may SSS pala sila, sir. Kahit sino man mamasukan ka, kailangan may future dahil hindi naman ka kailangan magtrabaho habang buhay. This is Edwin Rendon Soycano. Welcome to ARS Sunbird Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, master, ating binisita ang Barangay Lagundi, bayan ng Uslob, dito sa South Cebu. AR Sunbird Game Farm, pagmamayari ng isang retired government employee sa US in the Transportation Department. Now enjoying this passion. Walang iba, ang bago nating kaibigan, si Master Edwin Rendon Soycano. Good morning, Master. Good morning. Good morning. Kindly greet yung mga subscribers natin. Magandang umaga, magandang araw sa tanan na nagsumabaybay. Berada Master. Lumad talaga ko sa Uslob. Pero naningkamot because sa atong kalisod kaniadto, naningkamot jud nga mangita og greener pasture mo nang haabot kog laing lugar. So I was advised later on that I'm about to retire na mas nindot ang magmanok. It will magpataas kun daw kinabuhi, which is true. Now I experience in the last 3 years. Guwang na ta, senior citizen na ta, pero I'm enjoying, I'm happy. Okay ang kalusugan. Hindi ka talaga mahilig? Dili gyud ko, wala sa pamilya among sa pagmamanok, wala ako ra nga because na ako'y amigo, shout out ni Mr. Chris Asa sa San Jose, California, nga giinganyo gyud ko niya nga pagmanok kay makatabang kuno for long life, but I just disregard for 20 years. Nagkita kami usob, mao to nga nibali ko kay hapit naman ko mo-retire, mao to nga gisuwayan ako, which tinuod ay Which you realize now na totoo pala. Totoo. Oh, na pag meron kang alaga, parang maganda yung araw mo. Maaga kang magising, ikot-ikot ka dito. And you find joy and fulfillment dito sa breeding side. Sa breeding side. Yeah. Yan siguro yung nakaka-extend ng life, sir, kasi you always look forward for the next year kung ano yung resulta ng pairing mo or breeding mo. Totoo. That's correct. Paano mo natutunan itong larangan na to, sir? Mahirap man to. Dahil maraming mga competitive na nandito na sa sports for very long time. Nandito na sila. Yung pagkabata pa nila, nandun na sila. And ikaw, newcomer ka, napunta ka sa hilig. Daghan kahit ang sources of information. We have a lot of literatures. We have a lot of good breeders who are really want to impart the knowledge. You equip yourself through reading literatures, watching interviews, and including your Sino-sino sa mga breeders, sir, na sa national na tinatangkilik mong panoorin na sa tingin mo na willing naman mag-assist sa mga newbies, willing mag-share ng mga knowledge? Ang nakahatag information ako in which nakakuha po kong breeding materials si Mr. Wilson Ong sa Dumaguete. The Hatsman. And then Mr. Hanyo, which I got also my brush back. And you have seen my brush back that been changing colors from brush back from black Boston, now it's already white. Tapos makakuha din tang mga videos from Sir B-Boy Enriquez. They're a good source of information. Balik tayo sa kay Hanyo, sir. Meron ka ditong I have seen your brass back, and also pinakita mo yung brass back na through breeding nag-evolve sila ng color until such time nagiging pure all white na sila. Ganun ba talaga sila? Ano yung explanation doon? When this brass back came out white
after several molting, di ko mapigilan sarili kong magtanong sa source, in which kinonfirm ni Mr. Haniyo, shout out sir, na talagang lalabas yung puti. And not only him, may kaibigan ako which is known also sa Negros, it was confirmed na lalabas dahil sila din, yung mga idol natin, nagpakapalabas din. Kasi itong brass back, as per Mr. Haniyo, it comes from Boston Roundhead, and now I have white now from that brass back, which is winning. Which is the very most important thing. Yes. Regardless of the color, winning talaga Winning. yung Yes. pinaka-importante. Yung brass back, sir, pag kinross mo sila sa other bloodline, dominant color na lalabas yung brass back? No. As per Mr. Haniyo, when I got that pair of brass back, he said, you cannot get brass back or black Boston result if you will pair for other colors. It should be black Boston to black Boston also. Mayroon akong white Kelso. I got a pair from Sir B-Boy of Firebird Girl Farm. Mayroon akong hatches from Yellow Legged Hats at 20K, and Golden Boy from Mr. Haniyo. I have the Yellow Legged Hats and Green Legged Hats from Mr. Wilson Ong. And I have imported from Miss Tommy Shive a 5K sweater, a Cecil Davis Kelso, and the beach hats. And just recently, or late last year, I have a white claret from the Santa Rosa White with Ma'am Diane Lawler. And last April, I got a pair of Acels, which is at my background. Mr. Xavier, gracias. I have one coming up from Missouri, and the next week or two, a Bluefish hats. You have several bloodlines of whites, white Kelso, white claret. How would you differentiate this white from this white? Right now, I'm still experimenting it, so I cannot say what's the result, because my combination, the infusion of my white claret to the white Kelso, we are still on the, probably I can use it in the Litborn. And also with the white claret infused to my the throwback of the black Boston, which I called it sun white. Sun white. So that there is a difference between the whites. Meron ka ring back John Bishop Kelso? Yes, I have a John Bishop Kelso from my friend from Inglanelia, Captain Ayan. Thank you, Sir Ayan. It's a good result. It seems they are smart in fighting. Smart. With all the bloodlines, you have so many bloodlines. How do you keep yourself in track and in focus with the bloodlines? Since the very beginning, I have the list of my brood materials, and since the beginning I have all those materials. During the season or the breeding season, I have the combination. It's all recorded. It is recorded on paper here, and I have recorded it on my computer, on my laptop. I could go back if I need to, which one is winning, which one that needs to be solved. Because without that, you'll be lost. Kasi mahirap, yung babae pa lang, ang daming babae Yes, it is true what I've heard, what I have read, na a lot of breeders are hen-based. I have proved that. I have here very one that I treasured it. There were 4 pullets. I'd never use even this pullet. I used the other 3, but I cut it because, you know, when I use this particular hen, it all passed, all its offspring won. This particular hen, I cross it with Super Sweeter from Mr. B-Boy. I cross it with a Yellow Legged Hats from Mr. Haniyo, and the white Kelso. All this offspring won some. May we know the bloodline, sir? It is a kind of sweater. Sweater. A sweater hen. Sweater hen. What is your preference when it comes to stag? Is it high station, medium station?
not only in stag, I prepare medium high, especially for the stag. I have several instances that, you know, I lost because on the first buckle, break the leg because it's tall, understanding. That's my observation. Because only. of actual experience. Yes. Hindi mo man naman sabi 50% is a winning percentage. Siguro 60. Basta no less than 60%. Probably we can call it winning line. But as I've said on that particular hen, one or twice times as a winner, I like that. I like that. Many of the viewers natin ngayon, sir, they would say na galing US or based in US, tapos ang farm hindi man lang nakapaglagay ng malaking farm na tipi. Sa'yo yung setup mo, flying pen, tapos nandito ka pa sa bahay mo. Hindi ka lumabas, gumawa ng isang farm. Bakit, sir? Kasi number one, ang purpose ko lang dito, itong passion na hindi ko iniisip na mag-business. Hopefully after this interview can help me so that I can give share some with, especially in terms of bloodlines. I can assure you we can go back to the records that what I have are pure, or if we don't say pure, street bred. There's no like mixing and you don't know what you got from me. Yeah, it is all recorded with the wing band number and the corresponding dad or mom. I would like also to say congratulations and to your boys na yung setup na maximize yung lugar, tapos ang linis-linis pa, even na long distance ka, nasa US ka. Para bang lalaban din sila, kasi itong purpose ko nito, makatulong man lang tayo ng iba, especially mga relatives, makatulong tayo, and in return hoping na whatever the result, happy din tayo. Hindi naman tayo ng malaki, tamang-tama lang na kahit matalo, hindi sa sakit puso mo, hindi sa sakit bulsa mo. Kasi yung main purpose is maging happy, tapos na-stress ka na. That is very stressful kung natalo ka, lalo na kung yung mo ito matakbo. It is true. Di bali na matalo, basta huwag ka lang tumakbo. Sir, balita ko, sir, na-share ng tauhan mo ba? Sila may benefits pala dito, sir, na 15% sa sales, at saka meron din silang pang-retirement na, may SSS pala sila, sir. Kahit sino man mamasukan ka, kailangan may future, dahil hindi naman ka kailangan magtrabaho habang buhay. Pag hindi mo na kaya, hopefully na mabisted ka sa SSS, bigyan mo ng kakaunti. Kung hindi man minimum, a little bit over hanggat anong makaya sa bulsa. Bibigyan mo ng kaunting monthly, at saka yung kung may manalo, bigyan mo ng kaunti. Matalo mong kaunti, makaintindi naman sila. Kahit man lang popcorn. Tapos malayo ka dito. Pero pagpunta ko, napaka-organized, malinis. Yung mga fly pen nila, walang ipot, no? Very organized. Paano mo nagawa yung ganun? Kasi sir, kailangan man ng neatness, especially in this area only, very small. And kung iano mo ng tipe, how many flying pin you can put between two tipes? Maybe 2 or 3. So nakasave ka ng space. Pangalawa, what is the height of the tipe? Maybe 3 feet. Whereas kung sa flying pin, 5 plus yung base niya na concrete. So that it will help in their exercise also. Medyo makagastos ka, pero hindi mo gastusin na hindi kaya. Unti-unti lang. Kasi kasama yan sa plano. There's a long-term plan kung paano mo gagawin. What for you, sir, are the pillars, pundasyon ng isang farm? There's a lot of factors. Number one is the financial aspects. Kung anong gagastusin mo sa pagkain, at saka kailangan kumuha ka ng magandang bloodline. Kahit kaunti, magandang bloodline, babayaran, gagastusan mo rin yun eh. Kasi kung kukuha ka lang ng mura, ay ganun din, hindi ka mag-success, nawala na rin yung kaunti mong pera dahil yun lang ang makaya mo. Number 2, kailangan ka magbigay ng welfare para sa mga tao. Plan kung anong dapat gagawin. Yan, those are different factors. Yung location,
Kasi Location mag-overcrowded or ka. area. Oh, ang area, ang location mo, ang area. Kasi mag-overcrowded, that is not also good for the So, finances, bloodline, manpower, and area. Area. Yung advice mo, Master, sa mga gustong pumasok sa ating hilig, kasi ikaw, late bloomer ka, no? After 25 years, doon mo lang na-experience itong kagandahan ng hilig natin, yung kagalakan every time na nagpapanalo, no? Ano yung gusto mong i-advise sa mga gustong pumasok, nandito na rin sa ating hilig. Hindi lang ito ang first time marinig. Even me, narinig ko na to. Start it right. From a source na reputable source, authentic na mga bloodlines, doon kumuha. Kaya kailangan breeding, pairing, and then the result will be next year during season if it is working or not. Hindi tayo kuha kung kahit saan, or kung maka-afford kuha ng magandang bloodlines, hindi lang yung hanap ng reject. Ni-reject na mga breeder yon, kaya hindi na maganda, huwag niyo hangiin. Pag-ipunan ng kaunti, kahit tiisin mo ng mga ilang taon or a year or two, kumuha ka. Paris-paris lang. Ako, hindi naman ako kumukuha ng preyo eh. Kumukuha ako, paris-paris lang. Yeah, yun lang. Hindi ko kaya sa bulsa. Meron kang gustong i-greet, sir, pasalamatan or shout out? Oh, shout out ni Mr. Chris Asa sa San Jose, California. Ikaw talaga ang nag-trigger nito. Even before, back in 1996, 95, 96, bibigyan mo ako anytime kuha na materials. But after 20 years, muli tayong magkita doon kasi sinabi mo, it will give you long life. Kaya hanggang ngayon mag-retire, which is nadama ko na-feel ko ngayon. Kasi minsan kahit kung may kahit sa US gabi na past midnight nakaabang ako, baka may darating na video dito na kahit video lang masaya na. And then by those videos nga matanggap na ko, whether winner or loss, doon pagbabasihan natin kung anong dapat gagawin natin sa sunod breeding. Anong kulang, kung mayroong nakita kang kulang, yun ang babaguhin mo, improve mo. Sir, kung meron ka palang mga prinsipyo sa pagdadala mo doon sa trabaho mo ba, sa transportation system office or department doon sa US na pwedeng apply, ano yun? Management. Farm management, the same nga mag-manage ka ng mga tao. Kung you know, it is not only, you are not looking only for today, you have to look for tomorrow and in the future. Si Sir John Gutierrez nasa Chicago ngayon. Yun ang nag-ano sa akin, nagtulong sa akin na mag-acquire nitong Acel at saka itong parating na Blueface. Siya ang pumasyal mismo sa Chilango Game Farm at saka yung Elram. Yeah. Siya. Maraming salamat dyan. Maraming salamat sa suporta nitong pamilya ko na hindi ako pinakailaman na. Pinabayaan na lang ako nitong passion natin. And congratulations pala. May bagong membro ng pamilya. Oh yeah. Thank you. Baka sana sunod. Kasi lalaki na. Lalaki lang yung apo. Di ba? Kagabi lang, diba? Kahapon lang. Pero I do not know, baka mag-sayonara. Baka mag-Japanese, hindi mahilig sa... kasi yung husband, Japanese. Congratulations. Thank you. Congratulations, Lo. Sakit na yung hawak. Sakit yung biwang. Wala na kailangan i-greet. Imong mga tauhan, kinsa may tatauhan na to. Salamat sa kanunay ninyong tabang din sa farm nga na-maintain nato ang biosecurity, ang ato ang farm. Labi na nga doon na tayo gamayng extension kay medyo napasubrahan. Salamat sa akong handler nga si Jay, sa iyang assistant nga si JP, John Paul, o si Edgar, ako ang gapper. Edgar, salamat. Naka street 5 tayo. Tapos si Paulino,
kasama doon palagi niyan og sa dad ni Jay. Minsan nagsama sa tanang mga nag-assist. Salamat. Akong brother si Ibe nasa San Jose, California also. Salamat be. Without you, hindi itong maging kumplito tong pagmamanok dahil ikaw mayroon kaya napagaya na ako. Ayun mga master, I hope meron kayong natutunan mga master. In today's episode, ating pinuntahan ang ER Sunbird Game Farm dito sa Lagundi, Oslob. Nakausap natin bago nating kaibigan Edwin Rendon Soycano. Hanggang dito na lang po mga master. Birada master. Birada master. Salamat sir. Thank you. Thank you. Smooth sailing ba? Master, say pangalan na to master. Jimiral, Taga-asa man ka? taga Direra, Lagundi, Oslob, Cebu. Pila nakakatuig dire? Unong katuig na Unsay imong trabaho? ng handler. Unsay imong katambag sa mga handler pod? Ay lang jud undang kung bati lang jud antod maabot ra gid nimo ang imong kuan ipangita nga kadaugan ba. Shout out diya sa kuan ng akong amo iya sa Bird Game Farm si Edwin Soycano. Salamat kayo tanan. Imong kuan, imong amigo, Asawa din ako nasa kuan sa Canada. Salamat kayo sa suporta. say pangalan master. Rosalie Miral. Pa. Akong mga bata diay Say pangalan. Jairos Miral, Lisa Dangkulos ug si Gia Ros Miral. Nagtabang ko diri sila. Tamang po sila. Tabang-tabang sad. Maraming salamat ha sa pagpadayon namo dire sa inyong nindot nga area. Mm. Bahala gamay pero very organized nya, very clean. Trabaho bisag layo ang inyong amo. Say pangalan na to master. John Paul Audincia, Taga-asa man. Lagundi, Oslob, Cebu. Pila nakakatuig dire? Duha ka tuig na. Unsa may imong trabaho? Assistant handler. Assistant handler. Unsa may pinaka-paborito nimo nga linyada? Manok. White Kilso. White Kelso nga naman. Nang taas ang percentage ang iyong winning. Sayon ra handa. Sa yun ra ihanda. Unsa may pinakaganahan nimo nila? Maibag cutting, Cutting flyer. cutting og flyer. Na kay ganahang i-shout out, pasalamatan. Shout out sa akong pamilya, Mamag Papa, Koigson, J og si Rosan, sa akong pamilya, Ria, ug akong anak, Kian og si Kata. Salamat master ha. Salamat. May buntag mga master, mag-tender lang sa mga sudalaw, nag 1,000 ang kilo. Master, salamat kayo master ha. Yung paniod to, lamihan eh. Yung paniod to na. Tinuwang isda. Ya, belly. Pinirito. Salamat kayo sa mga nag-anda man eh. Ay, playo dia master. Mga master, ito yung public beach dito sa Oslob. Kasama namin yung mga bugoy, mga taga city, mga city boys. Maligo muna sila. So libre lang to dito sa Oslob. Ito yung pinakamaganda pag nakatira ka sa probinsya. May free access sa beach.